mainit na balita ngayong tanghali. Israeli troops na palilibutan na ang Gaza City na sawi sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants umakyat na sa mahigit 10,000. Mga Pilipino sa Gaza posible nang makatawid ng Rafah border crossing bukas ayon sa Israeli President. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga si Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong secretary ng Department of Agriculture. Toll hike sa SLEX at Muntinlupa Cavite Expressway ipinatutupad na ngayong araw. Mga kumpanya ng langis posibleng magpatupad ng rollback sa susunod na linggo. At Members Church of God International muling nagsagawa ng Blood Donation Drive sa Camarines Norte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, November 3, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali, ipinahayag ng militar ng Israel na natapos na nitong palibutan ng Gaza City at patuloy sa pag-atake sa outpost, headquarters at iba pang infrastruktura ng Hamas. Giit ng Israeli Defense Forces na harap ang mga sundalo nito sa close quarters combat sa Hamas fighters na nagsasagawa ng hit-and-run attacks sa mga tunnel. Batay naman sa United Nations, 4 na paaralang ginawan shelters sa Gaza Strip ang napinsala sa pambobomba sa loob ng 24 na oras. 20 tao naman ang iniulat na nasawi sa isang paaralan sa Jabalia Refugee Camp batay sa UN's Agency for Palestinians o UNRWA. Nagtamuri ng pinsala ang mga paaralan sa Beach Refugee Camp at Al-Breji Camp at 3 ang naiulat na nasawi. Mula October 7, libo-libong strikes ang ginawa ng Israel sa Gaza. Hindi naman sinisisi ng UN ang Israel, subalit nanawagan ito ng tigil putukan. Umakyat na sa mahigit 10,000 ang mga nasawi sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa health authorities sa Gaza, halos 9,000 na ang mga namatay sa pag-atake ng Israeli forces sa Gaza Strip. 1,400 naman ang namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel nitong nakaraang buwan na naging dahilan ng Israel upang maglunsad ng airstrikes at ground invasion sa Gaza. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinimulan na ng militar ng Israel ang ikalawang yugto ng digmaan laban sa Hamas sa pamamagitan ng pinalawak na ground operations sa Gaza upang masagip ang nasa 200 hostages ng Hamas militants. Ayon sa Israel, nasa 11,000 terrorist targets na ang kanilang inatake sa Palestinian enclave mula nang mag-umpisa ang gera nitong nakaraang buwan. Hinihiling ng Pilipinas sa mga otoridad ng Israel at Egypt ang ligtas na paglabas sa Gaza ng mga Pilipino. Samantala, kabilang sa mga unang nakatawid sa Rafah border crossing, ang 2 Pilipinong doktor na kabilang sa isang humanitarian aid group. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Maigting na nakikipag-ugnayan ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa mga Israeli at Egyptian authorities upang matiyak ang ligtas na paglikas ng mga Pilipinong naiipit sa Gaza Strip. Sa gitna ito na nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant group. Sa isang pahayag, iniulat ng DFA na sumulat si Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay Israeli Foreign Minister Cohen at Egyptian Foreign Minister Shukri. Ito ay upang hilingin muli ang pagbibigay ng kinakailangang permits para sa ligtas na pagdaan ng mga Pinoy na natrap sa teritoryo. Nakausap na ng Philippine authorities ang nasa 134 na mga Pinoy sa Gaza. 115 sa mga ito humiling ng repatriation, samantalang ang iba piniling manatili dahil sa kanilang mga pamilya.
Inilabas ng Philippine Department of Foreign Affairs ang pahayag kasunod ng unang paglilikas ng daang-daang foreign passport holders at sugatang gasans mula sa Gaza. Ginawa ang exit sa ilalim ng isang deal kung saan ang Qatar ang namagitan. Kinumpirma ng DFA na kabilang sa mga ligtas na nakatawid ng border ang 2 Pinoy na doktor ng Humanitarian Aid na Doctors Without Borders. Tinukoy ang mga itong sina Dr. Darwin de la Cruz at Dr. Regidor Esguerra. Ibiniyahe sila sa Arish at nakatakdang i-transfer sa Cairo. Batay sa DFA, hindi babalik ang mga ito sa Pilipinas at ide-deploy sa ibang lugar. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible nang makalabas ng Gaza ngayong araw o bukas ang mga Pilipinong tatawid ng Rafah border crossing. Sa press briefing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina, binanggit nito na nakausap na ni Israeli President Isaac Herzog ang ilang mga ambassador, kabilang na si Philippine Ambassador Juni Lailo, kung saan ipinahayag nito na mayroon ng maaari nang makalabas ang mga Pilipinong nasa Gaza. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. So that's what nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo, na napunta, nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay dun sa tawiran, yung Rafah crossing. And they're ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. Ayon sa Pangulo, nakahanda na sa Egypt ang mga sasalubong at mag-aasikaso sa mga Pilipinong tatawid ng Rafah border crossing para makauwi na ang mga ito ng Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, handa rin ang ating bansa na tumulong sa iba pang mga dayuhan na kasama ring lalabas ng Gaza, partikular na ang mga taga-Thailand at Vietnam. Posibleng itaas na sa susunod na linggo ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa Northern Israel kung sakaling lalo pang lumala ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Sa isang panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na hinihintay na lamang nila ang rekomendasyon mula sa Philippine Embassy sa Israel bago maisapinal ang desisyon. Ayon sa opisyal, layo nito na ipabatid sa ating mga kababayan sa Northern Israel na kinakailangan na nilang mag-evacuate bunsod ng lumalalang tensyon sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng Alert Level 2 ang Israel. Nakatakdang dumating sa bansa mamayang hapon ang labi ng Pinay Overseas Filipino worker na si Angeline Aguirre. Si Aguirre ang Filipina nurse na piniling manatili kasama ng kanyang pasyente nang lusubin ng mga armadong lalaki ang kanilang tinutuluyang bomb shelter. Samantala, sa linggo naman, November 5, darating ang labi ni Grace Prodigo Cabrera. Sa iba pang balita, matapos ang mahigit isang taon, nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mamumuno sa Department of Agriculture. Itinalaga ng Pangulo si Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong sekretary ng DA. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang marching order ni Pangulong Marcos Jr. sa bagong sekretary ng DA at bago pa ang kanyang appointment, ano ba ang background ni Secretary Laurel? Yes, Ella, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusolusyonan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kanina sa Malacanang ipinahayag ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa sa bagong itinalagang kalihim ng Agriculture Department. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang
panig ng agrikultura ay napasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Si Secretary Laurel ay miyembro ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group. Siya rin ay humawak ng mga matataas na posisyon sa isang shipyard at processing corporations. Naging chairman at president rin ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Ayon sa bagong appointed na kalihim, ilalatag niya sa mga darating na araw ang mga plano niya sa ahensya. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ang pangunahing atas pa ng Pangulo ay kontrolin ang presyo ng agri-products. Samantala, mamaya ay darating naman sa palasyo sa Malacanang si Japanese Prime Minister Fumio Kishida kung saan makikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang kasunduan rin ang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Umaasa ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na makatutugon sa inaasahan at direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. Ito ay ang pagsuporta at pagpapalakas ng sarili nating industriya ng agrikultura at panghuling solusyon na lamang ang importasyon. Umaasa rin ang SINAG na maririnig nila ang maigting na dedikasyon mula sa bagong DA Secretary na tatanggihan nito ang anumang panukala na bawasan ang buwis sa mga imported na agricultural products. Iginiit pa ng SINAG na ang qualifications at merito ay hindi garantiya ng mahusay na panunungkulan ang isang itinalagang opisyal. Gaya na rin ng kanilang nasaksihan sa mga dating kalihim ng Agri-Department. Ang kanilang hatol nila sa pagkakatalaga kay Laurel ay naaayon sa kaniyang pagganap bilang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka. Nagumpisa na ngayong buwan ng Nobyembre ang closed fishing season sa Palawan. Bukod sa Palawan, inaasahang isasara rin ang pangisdaan sa may area ng Visayan Sea at Zamboanga. Layo ng closed fishing season na bigyang panahon ang pagpaparami ng mga isda. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo, live. Ray, ano-anong klase ng mga isda ba ang nakukuha dito sa mga isasarang pangisdaan? Ela, yung sa Palawan, ito yung mga galunggong at mga small pelagic fish na sinatawag. Dito kinukuha ang karamihan ng sinusupply sa Navotas Fish Port. Simula noong November 1 ay tatagal ito ng 3 buwan. Nilinaw ng BFAR na ang hindi pagpayag o ang pansamantalang pagpapahinto sa pangisda ay para sa mga commercial fishing vessel. Ito yung mga malalaking barko. Samantala sa November 15 naman ay magkasabay na ipatutupad din ang closed fishing season sa Visayan Sea at Zamboanga. Para naman ito sa mga isdang ginagawang sardinas. Dahil ng closed fishing season na mabigyan ng panahon ng mga isda na magparami. Samantala, una nang inaprobahan ng BFAR ang importasyon ng nasa 35,000 metric tons ng isda. Kabilang dito ang galunggong, bonefish at iba pang small pelagic fish.
layunin ng pag-angkat na maiwasan ang pagsipa ng presyo ng isda. Ayon sa BIFAR, marami ring mga aquaculture fish na maaaring alternatibo para sa mga consumer gaya ng tilapia at bangus. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo. Epektibo na ngayong araw ang pagtataas ng singil sa South Luzon Expressway o SLEX. Mula ngayong Biyernes, November 3, tataas ang singil sa mga motorista na manggagaling ng Alabang patungong Calamba, 10 pesos para sa Class 1 vehicles, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3. Abang madadagdagan naman ng 4 na piso ang toll para sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3 vehicles na magmumula sa Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas. Ayon sa Toll Regulatory Board, uunti-untiin ang pagpapatupad ng toll hike. Ang unang tranche ay mag-uumpisa ngayong taon, habang ang pangalawang tranche naman ay ipapatupad sa susunod na taon. Bukod sa SLEX, kasama rin sa magpapatupad ng toll hike ang Muntinlupa-Cavite Expressway o MCX. Dagdag na piso para sa Class 1 vehicles, 2 piso kung Class 2 at 3 pisong additional toll kung Class 3 ang sasakyan. Magkakaloob ng libreng sakay ang MRT-3 sa mga menor de edad sa darating na November 6 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Children's Month. Sa isang pahayag, inanunsyo ni Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Angelo Tamales ang libreng sakay ng mga bata sa MRT-3. Available ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yung mga bata pong covered po nito ay yung mga nasa grade school hanggang senior high school. So below 18 po talaga yan, ano? Nilinaw naman ng CWC na hindi sakop ng libreng sakay ang mga kasamang magulang o guardian ng bata. Good news po para sa mga motorista, posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaring bumaba ng piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 40 hanggang 60 sentimos ang bawas sa presyo ng gasolina at 80 hanggang pisong rollback sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, November 7. Patuloy na tumutugon ang UNTV News and Rescue sa mga pangangailangang emergency ng ating mga kababayan. Sa Maynila, 6 ang sugataan sa banggaan ng motorsiklo at kolong-kolong, habang sa Butuan City ay 1 bata naman ang sugataan matapos mauntog sa puntod habang naglalaro sa may sementeryo. Narito ang report ni Joshua Antonio. May tagdos kay electric bandage. Asa ba ng papa ni mama ni? Paniya. Naka-standby ang UNTV News and Rescue Team sa Zamora Cemetery, Barangay Lapu-Lapu, Butuan City nang lapitan ng isang bata na humihingi ng tulong. Nagtamo ng sugat sa noo ang isang bata na lumapit sa team. Naglalaro umano ang bata kasama ang kanyang mga kaibigan sa loob ng sementeryo nang mahulog mula sa kanyang kinatatayuan at tumama ang kanyang noo sa isa sa mga puntod. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng team ang bata. Matapos mabigyan ng first aid ay inendorso ito sa Butuan City DRRMO. Tumulong naman ang UNTV News and Rescue sa Manila DRRMO sa banggaan ng motorsiklo at ng kolong-kolong sa MacArthur Bridge, Santa Cruz, Manila. Ang Manila DRRMO ang unang rumisponde sa lugar na kung saan ay nakapagbigay ng first aid sa 6 na sugatan. Dahil sa kakulangan ng transport team, ang UNTV Rescue na ang nagatid ng isa sa mga pasyente sa ospital na si Randy Ocampo, 45 taong gulang. Si Ocampo ay nagtamo ng malaking sugat sa ulo at pananakit ng dibdib at likod na inihatid sa bagong ospital ng Maynila. At sa Catbalogan City, isang 47 years old na babae ang nagtungo sa UNTV News and Rescue Station sa Catbalogan Cemetery para humingi ng tulong.
Maihiwa ito sa kanang palad na kaagad namang binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Tumanggi na ito na magpadala sa ospital matapos malapatan ng first aid. Nahagip umano ito ng tricycle kaya nagkasugat sa kanyang palad. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na isa sa publiko ang resulta ng barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na linggo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa nila nailalabas ang pinal na numero dahil kinokolekta pa ang mga datos mula sa mga field offices sa buong bansa. Dagdag pa ni Chairman Garcia, inuuna muna ng ahensya ang honoraria ng mga nagsilbing electoral boards. Inaasahang may upload ang election results mula sa 42,001 barangays sa darating na Huwebes o Biyernes ng susunod na linggo. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga tumakbong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election o BSKE na dapat baklasin ang kanilang mga campaign poster. Ayon sa poll body, may halos isang linggo lang ang mga ito pagkatapos ng eleksyon para alisin ang election paraphernalia. Maaaring may implikasyon o epekto din umano kapag hindi binaklas sa mga susunod na eleksyon kapag muli silang tumakbo. Dapat po talaga 5 araw pagkatapos ng ating botohan na dapat po matanggal na lahat ng election paraphernalia. Ako naman po naniniwala na yung po mga kandidato na talo man o nanalo ay susunod po naman sila. Kasi alam nila na may implikasyon ito yan sa mga susunod nila ng mga pagtakbo. Lagpas sa nakatakdang oras na ang duty ang binuno ng ilang mga guro na nagsilbi sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections. Kaya't may mga humihiling na mabigyan sila ng overtime pay. Pero ayon sa Commission on Elections, hindi nila ito mapagbibigyan. Alamin natin kung bakit sa report ni Dante Amento. Mismong si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nagsabi na kung siya ang masusunod gusto niyang bigyan ng overtime pay ang mga guro na nagsilbi noong nakaraang halalan. Katunayan, isinusulong na niya ito noong nakaraang 2022 national and local elections. Na-encounter na natin yung senaryo na yan and therefore ako mismo as commissioner at that time gusto ko talaga i-push yung overtime para sa mga guro. Ngunit paliwanag ni Chairman Garcia, walang sapat na pondo ang COMELEC para rito. May joint circular din ang Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management o DBM na ang pwede lang bigyan ng overtime pay ay ang empleyado ng COMELEC. COA at DBM na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. At dahil nga yung mga DepEd personnel ng ating mga guro ay hindi kasi mga empleyado ng Commission on Elections, so hindi po namin sila pwede mabigyan ng overtime pay. Hindi naman ipinagsasawalang bahala ng komisyon ang pagod at sakripisyo ng mga guro. Kaya ang ginawa na lang nila mula sa 5,000 piso hanggang 6,000 pisong honoraria sa mga nakaraang eleksyon, ginawa na lang nila itong 9,000 pesos at 10,000 pesos depende sa kung ano ang posisyon sa electoral board. Ang mga nagsilbi naman sa special projects ng COMELEC tulad ng early voting at plebisito sa Bulacan ay may dagdag silang tig 2,000 piso. Aabot sa halos 7 bilyong piso ang budget para rito. Target ng COMELEC na matapos ngayong araw ang pamamahagi ng honoraria sa mahigit 600,000 nagsilbi noong nakaraang BSKE. Yung ibang rehiyon kasi kaya hindi makapagbigay kaagad kaya maliit pa dahil walang bangko. So hopefully ang bangko ay by tomorrow. So lalo doon sa mga region nila, sarado yung ilang bangko doon, hindi ma-withdraw yung mismong pera. Samantala, hindi katanggap-tanggap sa COMELEC na may ilang kawani ng Philippine National Police ang bigla na lang umatras bilang electoral board members noong Lunes sa Bangsamoro Region. Paliwanag ni Garcia, bukod sa dumaan ang mga ito sa training, bilang kasapi ng PNP, hindi maaring idahilan na sila ay natatakot. Iimbestigahan ng COMELEC ang dahilan ng pag-atras ng mga ito.
Di po ba kahit naman po sa ordinaryo nating mga kababayan, hindi ka tanggap-tanggap yung uniformado, tatakutin? Hindi po ba? Kaya nga silang nilagay natin panghalinihin, pamalit. Dahil alam natin sila yung mga makikisig, sila yung mga matatapang, sila yung hindi pwedeng tatakut-takutin. Bukod sa posibleng kasong administratibo na isasampa mismo ng PNP, ay maghahain din ang COMELEC ng reklamong paglabag sa election laws kapag may matibay na batayan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 47 ang naitala ng Philippine National Police na validated election-related incidents. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo, ito'y mas mataas kumpara sa naitalang Validated Election-Related Incidents o ERI noong nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, mayroon ka bang comparison sa validated election-related incidents ngayong BSKE kumpara sa mga nagdaang halalan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Noong 2018 kasi na barangay at sangguniang kabataan election, nasa 40 lamang ang naitalang validated election-related incidents. Habang nitong 2022 national election ay nasa 27 naman ang naitalang validated ERI. Kaya mas mataas na ang 47 validated ERI ngayong BSKE at posible pa itong madagdagan dahil magtatagal pa ang election period hanggang November 29. Sa naitalang 47 validated ERI, 15 ang naitalang namatay, 43 ang nasugatan at 16 naman ang hindi nasaktan. Sa naturang bilang, 19 dito ang shooting incidents, 7 ang physical injury, 4 ang mauling, 3 ang kidnapping, 2 ang light threats, 2 ang fire incident, 1 ang grave threat, 1 ang armed confrontation, 1 robbery with intimidation, 1 indiscriminate firing, at 1 ang armed encounter. Naitala ang mga yan aga sa NCRPO, Region 4A, Region 9 na may tigi-1 insidente, 3 sa Region 1, 2 sa Region 5, 2 sa Region 7, 3 sa Region 8, 13 naman sa Region 10, 16 sa Pro Bar at 4 sa Pro Cordillera. Sa kabila niyan, aga sinabi ng PNP na bagamat mas mataas ang validated ERI ngayon, wala naman daw na ideklarang failure of election ngayong BSKE kumpara noong mga nagdaang halalan. Tiyak din ang pamunuan ng PNP na patuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga pulis, lalo na sa mga lugar na mainit pa rin ang labanan ng politika kahit natapos na ang botohan. Apela ng PNP sa mga politiko, tanggapin ang resulta ng halalan at igalang ang pinili ng kanilang mga kababayan na mumuno sa kanilang mga barangay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na wala silang planong magsampa ng kaso laban sa mga guro na umatras sa mismong araw ng nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, isang tanggapan naman ng COMELEC sa Samar ang nasunog. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, kung hindi sila magsasampa ng kaso, tuloy pa rin ba ang investigasyon sa pag-atras ng mga ito? Magandang tanghali, Ella. Tama, no? Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, tuloy pa rin, Ella, yung investigasyon nila sa pag-atras ng ilang guro sa Bangsamoro Region sa araw ng halalan noong Lunes na magsilbing nga sa halalan bilang electoral board. Ayon kay Garcia, anuman ang magiging resulta ng kanilang pag-iimbestiga, ay ibibigay nila ito sa Department of Education. Nais ng COMELEC na alamin kung bakit umatras ang mga ito at sino ang nasa likod o posibleng nanakot sa kanila. Pero ang mga pulis na umatras ay maaaring sampahan pa rin nila ng kaso, bagamat target nilang mauna muna yung administrative case. Kabilang sa nakitang solusyon naman, Ella, ng COMELEC para hindi na magkakaproblema o kaya maantala ang halalan sa mga susunod na taon ay mag-train na rin o magsasign na rin ang COMELEC na mga miyembro ng militar na magsisilbi sa halalan bilang electoral board. Samantala, nasunog naman, Ella, yung isang tanggapan naman ng COMELEC o election office dyan sa Santa Margarita, Samar, kaninang umaga. Pero sinabi ni Garcia, wala namang mahalagang dokumento na napasama doon sa nagiging sunog tulad ng canvas na mga boto dahil intact pa rin umano ito.
Ang mga nanalong kandidato rin ay naiproklama. Yung mga nanalong kandidato sa lugar ay naiproklama na, kaya wala namang masyadong nakikitang problema ang COMELEC. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Mahaba ngayon ang pila ng mga sasakyan sa Bukawe at Balintawak Toll Plaza sa May North Luzon Expressway. Ito ang mga motorista ang nagpapakabit at nagpapaload ng kanilang RFID. Mula sa Bukawe Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano ba kahaba yung pila ng mga nagpapa-install at nagpapaload ng RFID dyan sa Bukawe? Aga hindi bababa sa 30 sasakyan ang pila sa installation area ng RFID lane dito sa Bukawe, Bulacan. At ito nga ay nararanasan din maging sa Balintawak Toll Plaza dahil sa mga kababayan natin na humahabol na para magpakabit ng RFID ngayong araw. Sa mga wala pa ring RFID sticker na daraan ngayon sa Bukawe at Balintawak Toll Plaza, ngayon pa lang ay maghanda ka na ng mahabang pasensya dahil bago ka dumating sa RFID installation lane ay pipila ka muna ng matagal sa dami ng mga kinakabitan ng RFID sticker at nagpapaload. Ang driver na si Joseph Abanto na ipit sa traffic sa Balintawak, pabiyahe sana siya ng Nueva Ecija dahil matagal na walang RFID ay naipit ng halos 30 minuto sa traffic dahil sa pila sa RFID sticker. Almost 3 years na po, hindi nagpapakabit ng RFID. Hindi na po kasi nakakapasok sa pag walang RFID. Wala nang cash lane. Kailangan na kasi. Iwas din po sa traffic. Isa rin sa dahil ng mahabang pila sa RFID sa Bukawe at Balintawak ay ang mga nagpapalit o nagpapa-replace ng RFID sticker na mga motorista gaya ni Mang Reynaldo Micayer at Anthony Silva na kapwa naghintay ng matagal para mapalitan lang ang kanilang RFID. Hindi siya mabasa. Kasi dinikit yung unang nagdikit nun, hindi niya tinanggalan ng kondon sa kone, yung may tint. Hindi siya mabasa kaya ipinapa-replace ko ngayon. Oo, kasi yung pila ng mga sasakyan dito sa toll sobrang haba. Nakaka-consume ng oras. Abala, lalo na yung mga mag-aatid sa airport. Mas okay siguro RFID. Samantala ngayong hapon inaasahang mararanasan ang bulto ng mga sasakyan, pangunahing binabantayan ng NLEX Management ang mga bakasyonistang galing norte pabalik ng Maynila. Samantala nakadeploy na rin ang 1,500 NLEX personnel kasama na ang mga security at mga teller na nakamonitor sa inaasahang mas mabigat na trapiko na posibleng maranasan ngayong long weekend. Inaasahang nasa 400,000 motorista ang maglalakbay simula pa ito kahapon hanggang Lunes. Aga sa ngayon nga ay dahil nararanasan din ngayon ang mainit na panahon at matraffic pa nga sa mga toll plaza, sa toll lanes, sa mga RFID installation area ay kailangan talagang magbaon din ng maraming tubig. Nang sa gayon ay hindi ma-dehydrate o magkaroon ng pananakit ng ulo o ma-high blood ang sino mang mga kababayan nating maglalakbay pabiyahe ng pabalik ng Metro Manila. At yan mo latest live mula dito sa Bukawi. Balik sa iyo. Aga? Nestor, ini-inform ba ng mga staff sa toll plaza yung mga motorista na merong option naman na maaring magpa-load online or merong application na maaring i-download para mas mapabilis yung pagpapaload at makabawas sa pila dyan sa mga gustong magpa-load, Nestor? Hindi naman nagkukulang itong NLEX management doon sa may mga anunsyo naman sila sa kanilang mga website at doon sa kanilang kumbagay anunsyo sa mga customer service. Hindi ata kung sakasakali man, halimbawa, hindi sila dito makapagpa-load dito mismo sa mga toll lanes na RFID installation area, pwede naman silang magpunta sa mga sa mga customer service malapit sa mga toll plaza. Pwedeng sa maliliit na toll plaza o meron doong mga customer service na pwede silang magpunta ron para magpakabit ng RFID stickers at maglo-load nga ng 500 pesos.
Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Bigla ang pagkabawas ng timbang dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Maging alerto sa posibleng mangyari dahil ito ay sintomas ng sakit na Crohn's disease. Alamin natin na detalye niyan sa ulat ni Kitchi Cipriano. Kung ikaw ay nakakaranas ng paulit-ulit na pananakit ng tiyan at malalang pagtatae, ito ay pagpapakita ng sintomas ng Crohn's disease na isang uri ng inflammatory bowel disease. Well, if there is an inflammation of the intestines, then you would expect symptoms that are related to the digestive system. The most common symptoms presented by people who have Crohn's disease is they have abdominal pain and bloating. They can have diarrhea also. As I've said, they can lose weight, they have fatigue, and they can actually show manifestations in other organs like the skin, like the joints, like the eyes. Paalala ng espesyalista na magkaroon ng healthy lifestyle dahil sa dumadaming kaso ng Crohn's disease sa ating bansa. Alam mo, ang Crohn's disease ay nagsisimula ng dumami dito sa ating bansa. Maybe because of the changes in our lifestyle, our food. Wala na tayong masyadong exercise. We don't go out anymore because we're just seated in the computer area. So we should maintain a healthy lifestyle, exercise, lots of fruits and vegetables. And if you have symptoms that keep on recurring or have been haunting you for a long time, please come and see the doctor. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng Crohn's disease ang isang tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kitchi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Araw ng Huwebes, November 2, nang muling magpakawala ng tubig mula sa Fukushima Nuclear Plant sa karagatan ang Japan. Pangatlong batch ito ng treated wastewater na pinakawalan at ang proseso ang dahilan ng seafood ban ng China at Russia. Ayon sa Tokyo Electric Power o TEPCO, sinimulan nito ang pagre-release ng nasa 7,800 tons ng tubig na ginamit upang palamigin ang reactors na nagkaroon ng nuclear meltdown kasunod ng 2011 tsunami. Inaasahang magtatagal ng 17 araw ang proseso ng release batay sa isang TEPCO spokeswoman. Nagsara ang daan-daang garment factory sa Bangladesh dahil sa mararahas na kilos protesta. Batay sa pulisya, nakaharang ang libo-libong trabahante sa mga kalsada sa Dhaka upang ipinawagan ang kanilang hiling na taas sahod. Ang detalye sa ulat ni Early Briones. Napilitang magsara ang daan-daang garment factory sa Bangladesh matapos na magsagawa ng marahas na kilos protesta ang mga trabahante nito. Panawagan ng mga ito ang pagkakaroon ng halos triple sa kanilang sahod. 85% sa 55 billion US dollars o 3.1 trillion pesos na annual exports ng Bangladesh galing sa nasa 3,500 garment factories ng bansa. Supplier ang mga ito sa mga nangungunang Western brand. Gayunman, hindi maayos ang kalagayan ng mayorya sa 4 na milyong manggagawa sa garment factories na karamihan ay kababaihan. Sumasahod lamang ang mga ito ng 75 US dollars o 4,200 pesos kada buwan. যেমন আমার একটা পোশাক বানাই দামে আমাদের তো সেই মূল্য দেওয়া হয় বিদেশ যে অনেক দামে বিক্রি হয় অনেক টাকা পাই কিন্তু আমরা তো সেই বিনিময়ে অনেক মজুরি পাই না কিন্তু আমাদের সঠিক মজুরি আর সেই মালিকরা যদি বেশি দামে যদি বেচতে পারে আমাদের কেন তারা বুকিয়ে পাওনা বেশি দিবে না তারা দিতে হবে আমাদের সঠিক বেতন আমাদের 23,000-এর 1 পয়সা কম হলে আমরা রাজপথ ছাড়বো না 23,000 টাকা আমরা মজুরি চাই কারণ যে এটা যৌক্তিক
Batay sa pulisya, sumugod ang mga trabahante sa dose-dosenang pabrika sa paligid ng Gazipur at iba pang lugar sa labas ng Dhaka. Hinarangan din ng libu-libong trabahante ang mga kalsada sa Kapitolyo upang ipanawagan ang kanilang hiling na taas sahod. Ang kilos protesta nasabay din sa iba pang hiwalay na demonstrasyon ng oposisyon na humihiling sa pagbibitiw sa pwesto ng Prime Minister ng bansa bago ang January 2024 elections. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umpisa na ng mainit na eliminations ng UNTV Cup Season 10. Tampok sa triple header sa linggo ang banggaan ng dalawang rookie teams ng liga, ang Comelec Vanguards at DFA Emissaries. Ang detalye sa ulat ni Gladys Tuabi. Aksyon at kapanapanabik ang ball game na ipinamalas sa opening game ng UNTV Cup Season 10 itong Lunes, October 30. Kaya naman asahan na sa darating na linggo ang exciting na basketball game sa triple header na gaganapin sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Sa first game, magkakasukatan na ng puwersa. Ganap na alauna ng hapon ang dalawang baguhang koponan sa liga. Sino kaya ang maglilista ng unang panalo sa eliminations? Ang Comelec Vanguards o ang DFA Emissaries? Kahit paano, siyempre kami ay bago dito sa laban na ito. Siguro naman kahit paano makakabigay din kami ng ika nga magandang laban upang mas makuha natin, makuha natin yung galing ng ibang teams at we will have to learn from this first experience. And hopefully sa mga susunod pa na mga laban pa, mas malilinang namin ang aming pong kasanayan, ang skills ng miyembro ng team namin at madami kami matututunan lalong-lalo na ang friendship and camaraderie of the other agencies of government. Alam naman kami ang newcomers, kami mga newbies. So malaking challenge talaga para sa amin. Hopefully, makakasabay naman kami sa kanila. We will give them a good fight. Sa second game, dadaanin sa run and gun offense ng SSS Kabalikan ang GSIS Furies sa kanilang bakbakan 2:30 ng hapon. Yung run and gun na type of game, yun pa rin yung effective sa liga ng UNTV. I think yun, hindi ako magbabago. Same pa rin siguro ang gagawin ko. Yung hard work na ginagawa ng mga players namin, siguro time na yun para mapakita namin. Never say die spirit naman ang itatapat ng GSIS Furies sa bilis ng SSS Kabalikan. You'll expect us to be very aggressive defensively, then pushing the basketball, getting easy points on transition, and also having a never say die attitude every game. At sa ikatlong game, magkakasukatan naman kung kayang gibain ng nagbabalik na DOJ Beacons ang tibay ng NHA Home Masters na pinatatag na ng ilang taon ng pagsali sa Liga ng mga Public Servant. Malaking hamon sa DOJ ang banggain ng NHA dahil kilala ang Home Masters sa kanilang bilis, Tower of Power, at outside shooting. Katunayan noong Season 9 nakamit ng NHA ang third place kung saan nag-uwi sila ng 1 million pesos cash prize para sa kanilang benepisyaryo. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado ang Bicol Medical Center na tuwing long holiday ay bumababa ang supply ng dugo sa kanilang blood bank. Dahil dito, nagsagawa ng isang blood donation activity ang Members Church of God International o MCGI sa Camarines Norte upang kahit papaano ay makatulong sa pagdagdag ng blood supply ng naturang pasilidad. Narito ang report ni Brian Baldarahe.
Problema ng blood bank sa Bicol Medical Center sa Naga City ang kakulangan sa stock ng supply ng dugo tuwing magpapalit ang taon. Kapag buwan kasi ng Disyembre, marami sa mga blood donation activity ang pansamantalang nahihinto dahil sa nakabakasyon ng maraming mga Pilipino. Karaniwan po na nagkakaproblema tayo sa supply ng dugo kapag dumarating yung mga holiday season. So kapag po nataon na holiday, syempre po ang mga tao naka-holiday din, walang pasok. So may chance po na ma-cancel or ma-move ang ating bloodletting activities. Kaya naman ikinatuwa ng mga doktor sa rehiyon ng Bicol na may mga individual at grupo na regular at hindi pumapalya pagdating sa pagdodonate ng dugo. So yun po, ang ibig sabihin po nun, every 3 to 4 months na magkakandak tayo ng blood donation, nandoon po sila. So ibig sabihin, yung advocacy nilang magbigay, yung voluntaryo yung pagbibigay ng dugo ay nasa puso na po nila. So sila po ay tunay na bayani. Noong Sabado, October 25, isang blood donation drive ang isinagawa ng Members Church of God International o MCGI Camarines Norte Chapter para makatulong sa pangangailangan ng dugo sa naturang blood bank. Gaya na lamang ni Wilfredo na kahit malayo ang tinitirhan, ay nagsikap pa rin na makarating at makapag-donate ng dugo. Unang-una po, yung natutunan natin doon sa aral na kung mag-donate tayo ng dugo, kakapagdugtong tayo ng buhay sa kapwa natin. Si Mare Flor naman na first-time donor, bagamat hindi miyembro ng samahang MCGI, humanga sa pinapakitang dedikasyon ng samahan sa pagtulong sa kapwa. Kaya naman nahikayat siyang sumali rin sa naturang aktibidad. Ang ganda po ng mga projects na ginagawa ng MCGI. Tuloy-tuloy lang po yung patulong nila. Kaya nakakatuwa po na maging part ng ganitong program. Nakiisa rin sa nasabing blood donation activity ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine National Police o PNP sa probinsya. Aabot sa 72 bags ng dugo ang nakolekta sa naturang blood donation activity. Nagpapasalamat po ako sa MCGI kasi kahit po short notice nakakapag-schedule tayo ng blood donation and kayo po mismo yung nagpapaschedule ng bloodletting sa amin. Para sa mga nagnanais makiisa at tumulong sa pagdodonate ng dugo, gaganapin ang susunod na MCGI blood donation activity sa darating na December 22. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 138, versikulo 6 na nagsasabi, sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!